nagkaroon tayo ng cast reveal noong July 24. Yung question ko para sa lahat, anong reaksyon nyo na sobrang ingay nung nagkaroon tayo ng cast reveal? Parang nabulabog ang lahat ng pinakilala na kayo yung bubuo ng cast. Well, let's be honest na maraming nagulat. Nagulat in a way na bakit ganito, bakit ganyan, pero wala naman kami magagawa kung hindi gawin yung trabaho natin. Again, ito nangyari na sa akin ko. Ganun din naman yung nangyari. I mean, keeps going and going. May mga tao tayo na hindi umaayon at naaayon dun sa binibigay sa ating trabaho. Pero sa huli ay kailangan natin gampanan yung ibinigay sa ating trabaho. Pero yun nga, ako medyo nakakalungkot kasi syempre ito na naman, si Jerome na naman na hindi na naman na napunta sa imagination ng mga tao, readers. But andun ako sa point na baka siguro it's an opportunity for me na mapuprove ko na kaya ko pa, pwede ko pa gawin yung role na hindi para sa akin. Pero ayun, syempre, I'm really open at kinakabahan dun sa magiging critic sa akin na iti-take ko rin as learning. Yun. At stepping stone na yun sa akin, sa career ko. Yun po. Since the launching, mixed emotion. Of course, masaya kami kasi napaka-dami ng interaction. And at the same time, parang parang medyo may mga mababasa kang foul languages and mga masasakit na salita. Pero masasabi ko lang sobrang, especially sa dalawang to, sobrang proud ako sa kanila. Kasi they took it in a very classy way. You know, I've seen how professional this, especially two upcoming actors, magagaling to. And hindi nila hinahayaan na, you know, na ma-distract sila. Talagang nakafocus sila sa ginagawa nila. And I'm just so proud of Jerome in Heaven na, you know, nire-respeto nila yung karakter nila. And they look up to Juanito and Carmelita to the point na talagang, you know, yun nga, nire-respeto nila to the highest level. And I'm just really proud and thankful na makatrabaho ko itong dalawa. Grabe si Joseph Marco. Kaya minamahal ka namin eh. Huwag mo na magagawin si Carmelita. Go. Nung una po talaga actually, hindi naman siya masyadong nag-sink in sa akin. But then, I think last night, unconsciously, nababasa ko yung mga comments. And unconsciously, napaproject ko rin siya sa sarili ko. But, alam niyo, sobrang nakakatuwa kasi kagabi, ang una kong kinausap si Jerome. Sinasabi ko sa kanya yung nararamdaman ko, hindi, dun sa, no! Hindi, I mean, yung nararamdaman ko regarding sa mga online, you know, sa mga comments, ganyan, ikaw naman. Juanito, siya na. Wala pa tayo doon. Juanito, na. So, and then nag-open up din ako sa production namin, sa team namin. And nakakatuwa kasi pinaalala nila sa akin, bakit nga ba ako nandito ulit? Ano bang core ko? Oo nga, actress ako. And ito yung job ko eh. Mahal ko yung trabaho ko. And I shouldn't be contained with one character. Na, ang ganda-ganda ng storya. And alam ko sa sarili ko na binibigay ko yung 100%. So bakit nagkakaroon ako ng alinlangan, diba? And doon ko nakita na dapat sa unang-una ako yung nagtitiwala sa sarili ko. And dapat binibigyan ko rin ng... And of course, nagtitiwala ako sa mga kasamahan ko, sa director ko, na alam
namin lahat na binibigay namin yung 100% para sa proyekto na to. So, hindi tayo magpapatinag doon. Hindi. Dapat, etong ginagawa ko bilang Carmelita, etong proyekto na to, inaalay ko to, of course, sa ating Diyos, sa management, and sa mga taong nagmamahal. Doon tayo dapat nag-focus. Dapat, ano na tayo, positive lang. So, ayun Si Binibining Mia, bilang ikaw ang nagsulat. Ako po, magkahalo lungkot at excitement. So, lungkot dahil yun nga po, may mga momento na medyo malayo na at medyo below the belt. But at the same time, nangunawaan naman po namin. Kumbaga, naroon pa po tayo sa proseso kung saan healing, ina-accept pa po. And it really takes time. At excitement naman po sa part na dahil part po ako ng script, so aware po ako kung ano po yung mga magiging eksena and binabahagi po nila sa akin yung mga shooting, taping, shots, ganyan. At sa puntong yon, lagi ko po naiisip, kailangan din po natin manawain yung mga readers and yung mga fans na nag-aabang kung bakit nagiging ganoon yung sentimento nila kasi wala po silang kumbaga idea kung ano po yung nangyayari behind the scene. Wala naman pong humiikot ng mga leaks or nag-leak yung script, yung ganyan. Kumbaga, looking forward po ako sa magiging result ng pinaghirapan po nila direct at ng cast. Dahil tiwala din naman po ako na ginagawa po nila lahat. Kumbaga, ramdam ko po yung passion nila sa proyektong ito at sa oras na ma-release na rin po yung series, ayun po, kumbaga, excited din po ako ibahagi sa inyo yung pinaghirapan din po nila. Direct. Ngayon yung huling araw ng paggunita ng Linggo ng Wika, sinadya ba o itinauna ngayon yung press con? Tapos, gaano kalalim yung Tagalog na ginamit mo dito sa serye? Hindi ko alam kung sinadya nila na itinanong nila yung press con sa Linggo ng Wika. Kung hindi sinadya, magandang timing. Kung sinadya, very good opportunity. So it works both ends. Gaano kalalim? We have to remember na we try very hard to be as true to the original material. So, yung lengguwahe nung original material ay may lalim pero may accessibility. So, ganun ang ginamit namin. Tapos, yung being true to the original material doesn't mean merely sticking to it. It means sticking to it and translating it into visual terms. So, ito ay ayon sa kung ano ang pananaw ng produksyon kung paano palalawigin ang original material ni Binibining Mia. Gusto ko lang sabihin na lahat kami ay storytellers. And we take our responsibility as storytellers seriously. At para sa mga kaibigan ko sa press na nakasama ko sa journey ko bilang direktor, at 34 years na ako halos na direktor, mahal na mahal ko ang propesyon ng pagkukwento. At ang pagkukwento namin, ito ay isang tribute hindi lamang sa material, hindi lamang sa mga artista o sa pagka-Pilipino natin, kundi ito'y para sa lahat ng mga manonood. Saan man sulok ng mundo sila naroon. Simply because ang ikinikwento ng I Love You Since 1892 ay tungkol sa pag-ibig. At bilang storyteller, yan ang pinakamasarap ikwento sa lahat. The different shades and different colors and the different emotions from joy to pain and from pain to joy about love. So everything that is surrounding this show within the project and outside of the project,
lagi kong sinasabi sa kanila, at the end of the day, ang tanging commitment natin is to tell a good story. At pag hindi tayo kumalas doon, at nagkukwento tayo ng mula sa puso, never tayong magkakamali.